Ano? Putangin nyo mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan. Wag nyo nakawin yung pondo ng PhilHealth, wag nyo i-zero ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Mas magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo. Ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth, putang ina mo, magresign ka na. Herbosa, isa ka pa. Secretary of Health, tang ina mo, magresign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan, ha? Oh. 0.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat pili. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang ng isang Pilipino. Ayan, naliwanagan na kayo mga kasama. Ha? Kulang. Wala nga budget na binigay. Ibig sabihin, ang sabi rito, kayo na humaghusga, kayo na humusga, isipin nyo mabuti, bakit mo babawasan? Kulang na kulang nga. Bakit hindi mo bibigyan ng subsidy? Kulang nga. Superhero na naman. Bayani na naman ang mga congressman. Ayaw natin ng ganito. Dahil ang kalusugan, karapatan yan ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. 164,000 na po tayo mga kasama at patuloy ako nagpapasalamat dahil andyan kayo at walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kaya napakagaling at napakabilis, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano meron? Grabe, may kalampag na ho na nangyayari dito. Bakit hindi pinapakita ng mga magagaling na media? Bakit? Itong mga ito ay nangyari kahapon ng umaga o tanghali. Ayon yan dito sa video, kinalampag nila kung sino yung nakaupo ngayon. Dahil tahasa kasing sinabi, di umano, ng kung sino nakaupo ngayon na kung bakit niya hindi binigyan ng budget ang PhilHealth. Ngayon, itong mga miyembro ng PhilHealth, ayaw pumayag. Siyempre, ako magbabayad ako ng premium tapos hindi niyo ako tutulungan pagdating ng panahon. Sasabihin niyo may reserve fund. Ipapaliwanag yan mamaya sa dulo ng ating video ng isang magaling na abogado at dalawang magaling na abogado ang magpapaliwanag dito eh. At saka iwas daw muna Sabi doon sa isang video, iwas muna magkasakit dahil wala raw pondo ang simulan na natin si Chikadora. Si Robin. Merong balita si Robin. Sabi dito, bakulaw na karma. Tingog party list nag-back out na sa MOA ng PhilHealth. Iyan kasi nagmamagaling kayo. Eto na, ipasok na natin mga kasama para mapakinggan nyo kung ano yung mga binibitawang salita dito ni Robin. Ipasok mo, kuya. Dahil sa sunod-sunod at malalang pag-iingay ng mga netizens at ni Senator Bato de la Rosa at dahil sa kanyang pag-question ang tila ugnayan ng Tingog Party List sa PhilHealth para sa isang programa ng gobyerno na bakit kaya mas pinili ng DBP at PhilHealth na makasama sa kanilang MOA ang isang party list
kaysa Department of Health. Mabuti na lamang at talagang nagtanong, nag-ingay si Senator Bato de la Yeah. Rosa. Dahil questionably ito, nagbigay na ng pahayag ang Tingog Party List. At sila mismo ay umatras na sa kanilang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng Buti na lang. Dahil kung hindi kayo babatikusin, baka daw maubos ang pondo kung sakaling magkaroon kayo ng ugnayan. Sabi ni Lester baka rin dito. Uubusin nyo lang. Sa tingin nyo makasama kung sakaling matuloy at natuloy itong Memorandum of Agreement, ano sa tingin nyo ang gagawin nito? Itong party list na ito. Kilala nyo naman yan. Yan yung minsan isang boses, dalawang boses, tatlong boses. Diyan. Taga saan ba yan? Ayan kilala nyo yung mga miyembro ng party list na yan. Kaya nga, sa darating na Mayo, Mayo 11, Mayo 12, kung hindi ako nagkakamali, taong 2025 o to 2025. Next year na ho ito. Diyan sa Leyte, kung kaya niyong palitan nyo na. Sino yung mga bakulaw dyan? Napakarami nila dyan. Isama nyo na ho yung mga mayor na sumusuporta sa bakulaw. Itapon nyo na yan. Tuloy natin. DBP. Basahin natin ang kanilang statement. After careful deliberation and extensive discussions among our party executive officers, Tingog Party List has decided to step back from the Rural Hospital Financing Program. Yan may ads tayo Orin niyo po to shield it from unwarranted political distractions. To clarify, the agreement merely reflects our shared commitment and establishes a framework for a future undertaking. However, to protect the program and our partner agencies from being drawn into baseless political disputes, we are stepping aside. Our commitment to advancing affordable and accessible healthcare for every Filipino remains unwavering. This decision does not mark the end of our advocacy, and we will continue to champion initiatives that deliver meaningful and lasting change to our communities. Ayon pa kay ABG Galbon. Nako, yan na tandaan nyo yung mga FES. Tandaan nyo yung mga FES. Sabi, breaking news. Tingog Party List has backed away from their MOA with the DBB and PhilHealth establishing a very political motivated program called Maalagang Republika. What? Maalagang Republika? Sabi nga sa isang video mamaya, nagtupad na ba kayo? Tuloy natin. Sa acronyms pa lang, sa acronym pa lang na MR. Ibig sabihin, the power of social media to shape public opinion and sway our political leaders from policies deemed detrimental to the common good can no longer be underestimated. What? This is a win for all of us, but we must at all times remain vigilant. Talaga naman. Kaya nga meron na nangangalampag dito. At buti na lang nag-back out yan. Panoorin nyo. Ito hindi ho pinapakita ng mga media. Nung nagkaroon ng gantong pangangalampag. 'Di ba? Ipapakita ko lang sa inyo mga kasama para kayo ay may alam. Aware kayo sa nangyari kahapon kasi hindi ho yan pinakita. Tsaka mamaya abangan nyo sa dulo ng video kung paano sagutin Bakit hindi kailangang alisin ng pondo ng PhilHealth? Yan po ang mapapanood nyo at mapapakinggan nyo dito. Tuloy natin to. Yan. Yan mga boss.
Nandito kami sa rekto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan, i-record nyo na to. Utang ina nyo mga congressman. Galit na ang taong bayan. Ayan na mga boss, oh. Galit na ang taong bayan. Nandito kami sa rekto mga boss. I-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na. Ito mga kasama ha, bibigyan ko lang ho kayo ng isang pahapyaw. Ito po ay may boses. No? Ito po ay galit sa korap. Ha? At sinusulong ni Kuya, ito ho itatakbo ng isang party list. Hindi ko lang ho alam kung anong party list. Pero bumibilib ako sa boses nito ni Kuya. Meron ho itong lakas ng loob. Kung napanood nyo yung kahapong upload natin, pinagmumura nito kung sino yung nakaupo ngayon. Pinagmumura nito yung mga congressman at bakulaw sa kamara. Ngayon, lumantad sila dyan. Papunta sila ng Menjola at doon sa gate ng parang papuntang Malacanang. Doon sila nagkaroon ng mga rally o bibigay ng mensahe patungkol dito. Bakit ginawa ito kung sino nakaupo ngayon? Ang sabi pa nga dito, PhilHealth update. Mga tao nasa EDSA. Hindi to EDSA eh. Ito yung title niya kasi at nanawagan para hindi ito EDSA. Ito ay Menjola. No? Isang magandang ginawa lang ni Kuya ay binigyan niya ng boses yung mga taong bayan. Ito ay makataong bayan. Isipin nyo, ang sinusuportahan niya dito ay mga miyembro ng PhilHealth. At sinusulong niya sa party list niya yung pagiging kasi alam niyo tayo, 'di ba? May mga provincial rate. Provincial rate, mapabulak lahat provincial rate. Ang provincial rate pala sinulong lang 'yan ng mga congressman. Dati nung unang-unang panahon pa. Ay alam niya 'yan ako napanood ka, hindi ko lang matukoy kung ano yung pinaka-specific na sinabi niya doon. Pero natatandaan ko, 2 congressman ang nagsulong ng provincial rate niya. Gusto niya hong ibalik na maging parehas lang. Saan ka na naman nakakita? Kung bumili ka ba ng bigas sa probinsya, halos parehas lang naman ang presyo sa Maynila. Ayan di ba? Tama. Bumili ka ng Colgate sa probinsya, parehas lang naman ang presyo sa Manila. Iyon ang gusto niyang mangyari. Kaya nagkakaroon na ng mga gantong bagay at gantong usapin. Kaya nakakabilib din itong tao na to eh. Di ba? Boses. Kita niyo, pinagmumura kung sino yung mga bakulaw. Tuloy natin. Ano na to? Ayan na mga boss, oh. Ayan! PhilHealth namin, wag na kawin. Yan, takbo daw, urong daw, urong. Ayan, Ano? Utangin nyo mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan. Wag nyo nakawin yung pondo ng PhilHealth, wag nyo i-zero ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo. Ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth, putang ina mo, magresign ka na. Herbosa, isa ka pa. Secretary of Health, tang ina mo, magresign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At masayang-masaya tayo dahil napakaraming pumunta dito sa rally natin. Yan. Para ipanawagan na ibalik ang pondo ng PhilHealth at labanan itong patuloy na panggagago ng gobyerno. Yan. Laban. Laban lang. Yan, laban sabi nga ni Prof. Celo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang-kita po yan sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda. Samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Tama. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot nila. Tama. So, nakakawala po talaga to ng dignidad. Tama. Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Menjola. Magkakasama na kami ni Prof. Celo Magno. PhilHealth namin, wag nakawin. Yun, ako ay nagagalit. Ako ay napapamura. Pero iiwanan ko na kay Ila yung pagmumura. Bakit po? Dahil
Patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pang pamudmod ng mga politiko, lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Eto mga kasama, hindi ko na po re-reactionan to. Gusto ko lang marinig nyo ng maayos yung mga bagay-bagay na kung ano yung hinanaing nila. Kasi ito hindi ho makatao yung ginawa. Di ba? Miyembro ng PhilHealth ang apektado ho rito at sambayan ng Pilipino. Kagaya nga sabi ni Eli, magaling eh. Oo, kahit hindi ka miyembro o hindi ka nagbabayad, obligasyon ho ng gobyerno ayon sa batas. Nasabi niya yan, kung natatandaan nyo, na-vlog niya yan. Ayon sa batas, ayon sa Universal Health Law, na parang obligasyon obligasyon ng gobyerno na parang magkaroon ng pagdating sa kalusugan, 'di ba? Kung i-review nyo lang yung mga video natin nung nakaraan na in-upload natin, ando ho may sinabi siya doon. Tuloy natin 'to. Maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kung hindi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagputol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, tinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang maglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, ang management ng PhilHealth, zero! Ang 2025 budget, zero! Maraming salamat. Ayan, narinig nyo mga kasama ang pahayag ni Prof. Magno, Segno. Mamaya liwanagin natin kung ano yung pangalan nito. Kaya nagiging tamad ang mga taong bayan dahil sa akap-akap na yan at tupad-tupad na yan. Sabi nga ng iba, sabi ng nag-comment dito na si Geraldine, kaya ho ginagawa nila yan, akap-tupad, para bumili ng boto di umano. So dahil nga sa ganun, meron akong papakitang slide sa inyo na masasabi natin na pwede. Kasi napakadami nito, naka-uniform pa eh. No? Yung iba sinasabi, tatanggapin lang ho namin to. Para kasi meron kaming pampasko. Pero ang nasa isip namin, siyempre, kung sino yung nakatulong sa bansa. Sino sabi nila? Andito, nag-comment dito. Aling Leticia.
Siyempre si Tatay Digong at saka si BP Sara. Yun ang kagustuhan namin. Kaya ito, mapakita ko sa inyo kung ano meron dito. Nakapagtupad ka na ba? Mga kasama, nagtupad na ba kayo? Magkano ho ba ang nakuha nyo sa tupad na yan? Ito na. Ang dami, no? Grabe, ano? Parang ang... Naririnig nyo ba? Sabi namin Bungo, alin naman totoo, alin naman totoo, meron kami naman. Ito yung sinasabi ni BP Sara na ang vote vying ay parang lantara na. Parang ito yung ginagawa nilang isang ano ba tawag doon? Isang pamimili na hindi mahalata. Pero halatado eh. 'Di ba? Naniniwala ba kayo na itong ginagawa ng mga bakulaw na paganyan-ganyan hindi pamimili ng boto? So, i-type nyo sa comment section kung naniniwala kayo. Oy! Kami ho ay naniniwala kasi isipin nyo bakit tinaon sa pangangampanya at eleksyon. Bakit hindi ginawa noon? 'Di ba? Ayan lang ho. Sabihin nyo naman kung hindi naman kayo nun, hindi ho kami naniniwala. Ang katunayan yan, talagang paniwala ho kami na talagang namimili sila ng boto di umano. Ayan ang sabi-sabi ng ating mga bayan. Comment nyo dyan. Kayo ay malaya mag-comment. At ito naman ang pahayag ng isang kaibigan natin. Wag kayong magkasakit, bawal. Bawal magkasakit kasi nga, eto na. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Ngayon, kapag nakailangan ka ng medical assistance, ang mangyayari, pupunta ka sa barangay ninyo at manghihingi kayo ng indigency tapos lalapit kayo sa mga opisyal na tatakbo para sa 2025. Hindi mo na nagamit ng matino ang PhilHealth mo, nagkaroon ka pa ng utang na loob sa mga buwayang to. Ano ba sinusulong ng akap? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pangkalusugan? Di ba? Totoo naman. Gusto nyo bang pumunta sa barangay hall at humingi na indigency? Mas gusto nyo ba yun kaysa dito sa sinasabi dito sa video na ito? Ito ipapaliwanag. Gusto ko yung paliwanag yung sinabi ni alam ito ni Senador Marcoleta yung usapin na ito Kaya nakakabilib dito sa senador natin na ito, alam niya yung pinaglalaban ng ating kababayan mamaya meron pa sa dulo ng ating video. Alamin natin kung ano yung sigaw at boses ni Eli San Fernando. Pero bago yan, ito muna si Senador Marcoleta kung ano yung pahayag niya dito. Gusto kong mapakinggan nyo para hindi kayo nagiging blackout kasi minsan pag nanonood kayo sa ibang media, nililito kayo. Pero ito si Senador Marcoleta, dito sa platform nila o sa ano bang tawag nun? Programa nila, tunay at makatotohanan po ang mga sinasabi dito. Ayan lang ang trusted na mga pwede mong panonood, kundi SMNI, Net 25 lang. Yung iba wala. Sabi nga nung isang tawag doon, si Kuya, hindi ko nababanggitin. Baka magkaroon pa ng issue yung mga ganyan. Yung ibang hada nababayaran. Natatakpan nga yung mata, tenga, bingi-bingihan pagdating sa pagnatapalan na. Ganun daw yung iba. Pero sa dalawang programa na nabanggit ko kanina, tapat at bakalidad na balita. Ito, pasok natin, Senador. Mga anomalya. Yun ang ginamit na
kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine ano na yung Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation, PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. UHC. So ibig opo. sabihin kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Oy, ano ba yung universal health kung hindi hindi mo ba isasama lahat pag universal? Kita nyo ha. Kita nyo ha. Ang dami yung pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Oo. Eh, hindi raw Wala ganoon. hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga Yun. ospital eh. Dami- Tsaka Paano mo tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus primero yun. kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito. Ay, opo, opo. Sa dami ng Ang negosyo dami nito, natin eh. mga si Jong Paul. Oh, 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. Oho. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Filipinos. Aha. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX na siyempre po. Oh, sa Sweldo, experience mo, Kabeni, Opo. magkano ba yung dapat, ano ba yung ano nila, yung PS halimbawa, may MOOE, meron pa yan eh. May tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Okay. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Oh, okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun po pala So, natin. magkano kaya ang Opo. per capita health insurance ng isang Pilipino? Mhm. Magkano? Sahin natin. Ipakompute natin. Pakikompute Para natin. makita natin kung talagang kung sapat talaga yung Yung inilalaan para sa kalusugan ng bawat isang kailangan mamamayan. kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang Opo. natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Opo. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Oh, sa Yan mga ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita Opo. health insurance, Opo. paano kung halimbawa sa professional people lang eh. Ay, doctor's fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's Oo. fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan. Ha? Naku, yung mga over-the-counter medicine lang. Yun ang sinasabi ko. Oo. Ninaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Kasi kapag yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Ng presidente. Pangulo. Opo. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Oho. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records mo na kanya. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang Tinanggal na po eh. Tinanggal na eh. Tinanggal na ng ano. Meron lamang siyang Kongreso. pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa yung Hanggang Congress, ngayong araw lang po ito. ngayong araw, paano Wednesday. kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na, alam ng Pangulo na, I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng ng orasan ng po? orasan. Oho. Sa mga di papako na lang. Hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon kaysa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan, Technical, meron palang ganun ha? Opo. wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lakad ng orasan eh. Oho. Kinakailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha ng sinasabi ni Kabeni, Opo. ano lang, veto, walang problema doon. Oho. Paano yung gusto mong ibalik sapagkat dinilit nun sa programa? Yun. Anong gagawin mo? Wala nang kapangyarihan ng presidente ron eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabi mo na ng kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each. Oo. Eh, hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito alam mo naman siguro ito eh. Ito Opo. palagi nagkakasakit si Kabeni. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Yan. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh.
Opo naman, oo. Nagkasakit ka last month, may lab test ka. Pag ilalab test ka uli, bakit hindi gamitin yung... Ay, hindi, panibagong test po yun. doon sa lab test lang na yun, yung 1,500, kulang na yun eh. Oo, tama. Tapos nag-prescribe pa. Ako, katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang, ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas malaki pa yung tinatanggap sa abuling sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun kasi Kong, parang siyempre, alam mo, pagkakakwento kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth, meron pala kayong, sabi natin, close to 600 billion, ay hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, oy, ang laki pala yan ha, sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan, na gaya ng pagtingin, ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitignan. Hindi mo nga alam, baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Ayun. Kung okay. halimbawa, ang Oo. sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung Opo, pinaka-average. oo. I-multiply mo sa 115 million Filipinos. O ilan yun? Kulang, Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Tsaka, Negosyante. Kaya alam Talagang niyo- takot at tinatangkilik. Sabi ko nga siya, isang araw may tama sa akin ito pag hindi siya nagpasya na tayo pakainin kahit pansit lang. pinakamasarap na kainan sa Binondo. Kaya ka na. Huwag na sabihin nun, sila sa may tabi-tabi marami rito eh. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. Oo, So kita sa nyo? budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat pili. Yun, doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang ng isang Pilipino. Ayan, naliwanagan na kayo mga kasama. Ha? Kulang. Wala nga budget na binigay. Ibig sabihin, ang sabi rito, kayo na humusga, isipin nyo mabuti, bakit mo babawasan? Kulang na kulang nga. Bakit hindi mo bibigyan ng subsidy? Kulang nga. Di ba? Anak ng bugi. Nagkalintik-lintik na. Kaya ito, nagsalita na yung si Ka Eli rito. San Fernando. Si Eli. Matalas ang boses, may paninindigan, buo lahat. Maayos ang sinasabi. Kaya panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung ano yung pinaglalaban ng isang tao na ito. Pasok mo, Kuya Eli. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga ng mga congressman at ng mga senador eh. Alam ng taong bayan kung bakit zinero ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 Yan. para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AX, tupat, pati ang akap, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nai-elect eh. Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo mga kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin eh. Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili nating pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to. Pumapayag pa kayo sa ganyan mga kasama? Yes! Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayanin na naman ng mga congressman. Ayaw natin ng ganito dahil ang kalusugan, karapatan yan ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon.
may mga congressman tayo na hindi alam kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin, wag na kawin. Dahil ito, malinaw pa sa araw na pagnanakaw sa pondo ng mamamayan. Kaya mga Narinig nyo mga kasama, malinaw sa malinaw, ang pondo ay ninanakaw. Ayon sa video. Kaya kayo, isipin nyo sa Mayo. Sa Mayo, alamin nyo kung sino yung trapo sa lugar nyo, kung sino yung dapat nyong iboto, sino yung may boses sa bayan, sino may paninindigan sa bayan, at sino yung nagtatanggol sa bayan. Yan po ang mga palaisipan sa inyo. Pero, siguraduhin nyo na ang iboboto nyo ay yung nasa puso nyo at alam nyo na nakatulong sa bayan. Kaya, PDP line ang dapat iboto o party list. Sa party list, kung sino po yung mga nasa PDP line, ayan po, straight nyo po yan. Huwag kayong magtatapon, huwag kayong magsasapaw. Straight nyo po yan. Ayan po ang mga katulong sa inyo kung paano magbago at bumalik sa dating sigla ulit ang Pilipinas. Hindi kagaya ngayon. Kurap dito, kurap doon. Nakaw dito, nakaw doon. Tapos yung mga nagbali ka na naman yung gumagamit ng candy. Diba? Hindi na naman safe ang kapaligiran dahil nga nakakatakot. Merong mga tao na alam mo na, uso na naman yung mga holdapan, diba? Snatching, uso na naman ho yan. Kaya sa 2025, iboto nyo PDP line at syempre, party list, 230 party list, panaw party list at ano pa ba? 10 kasi yan na pwedeng 10 pag halimbawa sa election 2025, kung hindi ako nagkakamali, tama nyo lang ako 10 ho ang pipiliin niya kung sino yung manalo doon sa 10 na yun. Marami kasing party list na nag-join. 10 ho ang makakapasok. Kung tama ho ako, di okay. Kung mali, i-correct nyo na lang po ako. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, i-subscribe nyo si Kuya Goods. Huwag kayong pauli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Like ang video at share. Hanggang sa muli, bye-bye. Mamayang hapon po, meron po tayong upload mamayang hapon. Bye-bye.